Hi guys, it's Jinjin here. Welcome back sa aking YouTube channel. So ngayon guys, magsusolve lang tayo ng ating assessment number 8. Under pa rin ito ng numerical ability. Yan. So kung hindi pa kayo naka-follow and naka-subscribe guys, nasa screen nyo yung mga channel natin. Okay? So itong assessment guys, yung file na ito ilalagay ko na lang sa ating comment section. So start na tayo magsagot guys. Ayan. So meron tayo ditong problem. Evaluate natin yung mga medyo magugulong numbers kasi may mga bracket, parentheses, and may mga operation. So anong gagawin natin diyan? Okay? So para hindi tayo malito guys, syempre gagamitin natin yung tinatawag na PEMDAS or yung order of operation. Ayan. Okay? So P for parentheses, dapat lahat ng makita nating may parentheses, yan yung unahin nating isolve. Okay? So yun lang naman yung importante dito guys At least alam mo yung pagkakasunod-sunod. Okay? So next is exponent. So wala namang exponent, so hindi naman tayo magkakaproblema. Okay? Multiplication and division, interchangeable naman yan. Basta ang pag-solve mo is from left to right. Yun lang itatandaan nyo guys. Yung pag-solve nyo is from left to right. Okay? And last yung addition and subtraction. Ayan. So start na nating sagutan to guys. No? Unahin natin yung may mga bracket. So unahin natin tong first bracket. Yan. So sa loob ng parenthesis guys, 18 minus 6, that is 12, no? Ayan. Yan. And yung ito guys na nakadikit sa kanya, parang multiplication kasi yan. Okay? So parang ganito siya. Ayan. Pag nakita ko ng ganyan, magkatabi na naka-parenthesis, multiplication yan. Okay? And then kopyahin natin negative or divided by 8. Ayan yung first bracket natin guys ha. Okay. So, second bracket naman, dito naman tayo. Plus 24 divided by, yung naka-parenthesis, 2 plus 1, that is 3. And times 3. Yan yung second bracket natin. Okay? And minus 5. Ayan. So, tuloy-tuloy lang natin guys. Unahin natin itong nasa left natin, no? Dito tayo mag-start before tayo pumunta dito sa susunod na operation. Okay? So, 12 times 2, that is 24, divided by 8. Ayan, yan na yung first bracket natin. Ganyan na lang siya. Plus, ito yung uunahin natin, 24 divided by 3, that is 8 na lang siya. And times 3. Ayan, and then yung minus 5 sa labas. So, 24 divided by 8, that is 3, plus 8 times 3, that is 24, and then minus 5. Ayan, addition and subtraction na lang. So kahit balik-baliktarin mo yan, pareho lang yung makukuha mo. So 3 plus 24 is 27, minus 5, that is 22. Okay? So letter A guys. Next problem tayo. Which of the following has no mode? Ayan. So, pag sinabing mode kasi guys, yan yung mga nauulit na numbers. Nauulit. Pero since sinabi niya dito na no, ibig sabihin, hindi nauulit. Okay? Sa mga choices natin, kailangan nating makakita ng mga numbers na unique, no? So, hindi nauulit. So, from choice A, nakikita kasi natin dito nauulit yung 2. So, mali yan. Okay? Choice B naman, since walang nauulit guys, yan na yung sagot. Okay, and C and D is may nauulit, so mali yung mga yan. Okay? So madali lang yung mode natin, di ba? Yan. So next problem guys. A bag contains 5 red, 4 blue, and 3 green balls. What is the probability of drawing a red ball? Ayan. So kung merong mga balls sa loob ng bag natin, so let's see, andito yung bag natin. Ayan. Let's say bag to, no? Ayan, di naman siya mukhang bag. Pero let's say, lalagyanan. May mga balls sa loob. Ayan, may mga balls yan. May color red na 5, 5 red, 4 na blue, 3 na green. Ayan. So kapag bumunot ka daw, ayan, so pag kumuha ka dyan, ano yung probability na ang mabunot mo is red na bola? Given na tatlo yung colors natin. Okay? So, madali lang yan, guys. Meron kasi tayong formula for probability na favorable outcome. Favorable outcome. Ayan.
over total possible outcome. Okay? Ayan. So, yung favorable outcome, guys, yun yung kailangan mong mabunot sa loob ng bag. Okay? So, since sinabi niya dito na kailangan dapat is red ball, bibilangin natin ilan ba yung red balls na mayroon. 'Di ba that is 5? Ibig sabihin, guys, yan na yung numerator natin. Okay? And for the denominator naman, madali lang siya. Total possible outcome or yung total na laman na balls na laman ng bag. Okay? So bibilangin lang natin 'to lahat. 5, 4 and 3. Pag inad natin 'yan, guys, that is 12. Okay? So answer natin dito is 5 over 12 or letter B. Okay, next tayo, guys. A shirt originally cost 120 pesos and is sold at a 15% discount. What is the discount amount? Okay. So yung original cost natin daw ng shirt is 120 pesos and nagkaroon ng discount na 15%. So ang tinatanong, guys, is yung discount amount. Okay, yung discount lang kung ilan yung nabawas sa 120. Yan. So pwedeng irekta na to, guys, no? I-multiply na lang natin siya sa 0.15. Ayan. So, check natin, guys, no? 5 times 0 is 0. 5 times 2 is 10. Carry 1. 5 times 1 plus 1 is 6. Ayan. And then ito naman, 1 times 0 is 0. 1 times 2 is 2. 1 times 1 is 1. Okay? So, that is 1800. And bilangin natin yung decimal places, dalawa. So mag-move lang din tayo dito ng dalawang beses. So final answer natin, guys, is 18. Or letter A. Okay? Yan. So next naman tayo, guys. Probability ulit. A card is drawn from a standard deck. What is the probability that it is a king? Okay. So sa standard deck natin, meron tayong 52 cards, no? Ayan. So, yung bilang kasi, guys, ng cards natin is 52. Nakahati sa 4 na suit yan. Okay? Kung marunong kayong magbaraha, no? So, merong heart, may diamond, may clubs, may spade. Ayan. So, may mga numbers din yan, guys, no? So, yung mga numbers dyan, that is 2 to 10. And then, meron pang mga face cards, no? Jack, Queen, King, and yung Ace. Ayan. So, ang binabanggit lang dito, guys, is King. Okay? King. So, ilan ba yung King na meron sa deck natin? Di ba 4? King of Hearts, King of Diamonds, King of Clubs, King of Spade. Ayan. So, yung 4 na yan, guys, yan na yung favorable outcome natin. So, that is our numerator na. 4 na kagad. Over yung total cards na meron tayo, that is 52. Ayan. 4 over 52 or kapag reduce natin into lowest term, divide natin ng 4 sa numerator and denominator, magiging 1 over 13. Ayan. Okay? Or that is letter E. Diba, guys? Basic lang siya. So, next na tayo, guys. Ayan. So, average naman, no? The average score of 5 students is 72. 4 students scored 68, 70, 75, and 80. Find the fifth score. Okay, so kapag kumukuha tayo ng average, guys, kinukuha natin yung total sum nila and dinidivide natin sa kung ilan sila, di ba? Pero dito kasi, guys, given naman yung mga values natin ng 4, no? So, meron tayo ditong 68, 70, 75, 80, and yung unknown na isa. So, let's say, gawin na lang natin siyang variable n. Ayan. Over, di ba kapag kumuha tayo ng average, guys, ina-add natin tong lahat. Ayan, ina-add natin yan lahat. And then, dinidivide natin sa kung ilan sila. Okay? So, ngayon, i-divide natin yan ng 5 since 5 sila. So, given din, guys, yung average nila which is 72. Ayan. So, makikita nyo sa equation natin may isang variable. Si variable n, yun yung hinahanap natin. Okay. So, paano ngayon natin siya isosolve or i-isolate? Okay. So, madali lang, guys, no? Isa-isayin natin to. Pero para mas madali, kunin natin yung sum ng 4 na to. Okay. So, i-add lang natin yung mga yan.
68, 70, 75, 80. Ayan, add natin silang lahat. So, 8 plus 5, that is 13, carry 1, 7, 14, 21, 29. 293, sana tama ako, no? Ayan, 293 plus n over 5 is equal to 72. Ayan guys, medyo na-simplify na natin yung equation natin. Ayan, so ituloy lang natin guys para ma-isolate lang itong n. Ang gagawin natin, yung mga kasama niya, ililipat natin sa right side or sa kabilang equation. Ayan. So itong 5 dito guys na naka-divide, pag nilipat mo kasi yan sa kabila, magiging multiplication na. And itong 293 naman dito, na positive kapag nilipat mo sa kabila, magiging negative na. Ayan. So ang kakalabasan dito guys, n na lang ang matira sa left side. Yung 72 dito, yung 5 na nilipat magiging multiplication, yung 293 magiging subtraction. Okay? So ito na yung value ng n natin. So 72 times 5 guys, ilan yan? Yan, solve lang natin. 5 times 2 is 10. 5 times 7 plus 1, that is 36. Ayan. So 360, ayan, minus 293. So ilan yan guys? So, isolve ulit natin, no? So, minus 293. Ayan. So, 5 to 7, magiging 2, magiging 1. Ayan, guys, 67. Ayan. So, yan na yung sagot natin. So, letter B, guys. Okay? Di ba? Madali lang siya. Okay, next problem. The average of 15 numbers is 20. What is their total? Okay, so mas madali na naman to, no? So, alam natin sa pagkuha ng average, kung kinukuha natin yung sum nila, dinidivide natin sa kung ilan yung bilang nila. Okay? So, given ngayon, yung bilang nila which is 15, di ba nasa denominator ang 15? And ang average daw nila is 20. Di ba nasa kabilang equation yung 20? So, ang hinahanap guys, yung total nila dito. Gawin na lang natin siyang variable n. Okay, so basic lang to guys, no? Kapag nilipat mo itong 15 sa right side, magiging multiplication. Ayan. Ayan guys, solve nyo na to. 20 times 15, ilan yan? So, 0, 0, 1, 20. 300 guys. Okay? 300. So, letter C. Ayan. So, letter C. Okay, next tayo. Yan, so, trigo naman tayo, no? A right triangle has legs measuring 15 cm and 20 cm. What is the length of the hypotenuse? Okay. So kung may right triangle tayo dito, guys, dapat alam niyo yung mga parts niyan, no? So itong pinakamahaba, guys, yan yung naka-diagonal. Ang tawag diyan is hypotenuse. Ayan, no, hypotenuse. And itong dalawa, guys, yan yung mga legs natin. Ayan. So, given kasi guys yung mga legs natin which is 15 and 20. Ayan. So, paano mo makukuha itong hypotenuse? Siyempre, gamitan lang natin siya ng Pythagorean theorem. Okay? Pythagorean theorem. Okay. So, ano ba yung Pythagorean theorem natin? Or Pita? Kamo na lang. So, that is C squared is equal to A squared plus B squared. So, itong C squared, guys, yan yung hypotenuse natin. Okay, so ilagay lang natin dito, yan yung C, A, and B. Ayan. So, plug in lang natin, guys, since given naman yung value ng A and B, which is 15 and 20. 15 squared plus 20 squared. Ayan. So, medyo malaki-laking numbers to, no? 15 times 15. Yan, di natin kabisado, kaya i-multiply natin. 5 times 5 is 25. 5 times 1 plus 2, that is 7. And 1 times 15 is 15. Ayan. 5, 2, carry 1, 225 ito. Plus 20 squared guys, ilan yon? That is 4,000. Ayan. So, C squared. Wait lang guys, naglalag tayo. Okay, so ayaw na magsulat. Ayan. So, para makancel itong squared, guys, kailangan natin silang square root. Ayan. So, square root natin ito. 225 plus 4,000, that is 4,225. Okay?
So, anong sagot dyan? Medyo mahirap to, no? Yan. So, ang sagot dyan, guys, is 25. Yan, double check natin na kung 25 nga. Kasi 25 times 25 is 25, carry 2, 5, 10, 12, 50. Ayan, try natin, no? Tama ba? Parang ano. Okay, so 5 to 625 lang naman. So mali ito. Wait lang guys ha. Kulang yung 25 na ano natin eh. Okay. Yan. So try tayo ng iba guys, no? Di pala 25. Okay, so try tayo ng mas malaking number. Tama ba? 4,000? Dito tayo nagkamali guys. Dapat ano lang to? 400 lang. 20 times 20. Yan no, 0, 0, and 4. 400 lang guys, kaya pala. Ayan, so kapag inad natin yan, 225 plus 400, that is 625. Yan, wait lang guys. 625. Ayan, and kapag in-square natin yan, nakita naman kanina, that is 25. Okay? Yan. So, isang solution yan, no? Medyo mahaba-haba, pero yan yung pinaka magandang matutunan. Kasi applicable lahat ng values na given. Okay? Pero ituturo ko pa rin yung, ano, yung shortcut natin, which is yung Pythagorean triple. Okay? Using the Pythagorean triple. Ayan. So, may Pythagorean triple kasi tayo, guys. Mostly na ginagamit is 3, 4, 5. And multiples nitong 3, 4, 5, itong 15, 20, and 25. Okay? So, ilista natin. Tignan natin. 3, 4, 5. Kapag times 2 mo yan, that is 6, 9, 10. Okay? So, wag niyong kakalimutan guys ha. Always magka-partner tong mga to. Yan. Yung mga partners niyan. Yan. Kapag times 3 naman, kahit ilang times pa, kahit ilang multiple pa, okay lang yan. Still magkaka-partner pa rin sila. So kapag times 3 yan, magiging 9, 12, 15. Yan naman yung mga magkaka-partner. Okay? So, dagdagan pa natin times 4. So 12 naman to. 4 times 4, 16 naman. 4 times 5, 20. Ayan. So medyo malapit na tayo sa number natin, no? Ayan. So times 5 naman, kapag nakakita na kayo guys ng 15 dyan and 20, alam nyo na kaagad, kahit hindi mo na isolve ng Pythagorean theorem, alam mo na kaagad na ang kapartner ng dalawang to is 25. Kasi multiple ng 5 yan. Diba? So, ganun lang guys, no? So, ang sagot natin dito is letter D, 25 centimeters. Okay? So, number 9 tayo. Ayan. A car travels 240 kilometers at 60 kilometers per hour and returns the same distance at 80 kilometers per hour. What is the average speed for the whole trip? Ayan. So, kapag nakita kayo guys ng average speed, always yung tatandaan ng formula niyan is total distance over total time. Ayan. Total time. So, kinuha lang din yan sa S is equal to D over T. Yan. Nakaano lang. Na dagdagan lang ng mga konting eme. So, plug in natin to guys, no? So, anong total distance? So, analyze pala natin yung guys, yung problem. Ayan. So, yung car daw nag-travel ng 240 kilometers. Ayan. Kung 240 kilometers yan na road. So, nag-travel siya ng 60 kilometers per hour nung papunta. And then, bumalik siya guys, returns at the same distance. So, bumalik siya, pumunta siya, then bumalik siya. So, ang speed niya naman dito is 80 kilometers per hour. So, yung total distance natin guys is dalawang 240, di ba? Since pumunta and bumalik. Ayan. And then, yung time natin, which is hindi given. So, isosolve natin yan. Okay? So, yung time niya nung papunta, gawin na lang natin siyang T1. So, ang formula ng time guys, kung i-isolate mo tong T, ipapalit mo lang sa S. So, ang formula niyan, that is D over S. Okay? So, ang distance niya guys, so fix naman yan, that is 240. And ang speed niya nung papunta siya is 60. Ayan. So, yung time niya guys, nung papunta siya is inabot siya ng 4 hours. Ayan, dinivide lang natin to.
Okay? So 4 hours yung una. Pero yung pabalik pa, kailangan pa nating malaman yon kasi i-add pa natin siya dito. So gawin na lang natin yung pabalik na T2. Ayan. So same formula pa rin, distance over speed. So that is 240 kilometers yung distance. And yung speed niya pabalik is bumilis siya, no? 80 kilometers per hour na. Ayan. So ang time niya guys, nung pabalik siya is 3 hours na lang. Since mas mabilis siya eh. Ayan. So plus lang natin dito. Plus 3. So average speed guys, that is 480. Kapag inad mo yan, dalawang 240. Ayan. Over 7. So solve nyo na lang to guys. 480 divided by 7. I think, naku, hindi siya ano no. Hindi siya whole number. So, divide natin ah. Ayan. So 6. Ba't 6 yung pinang-divide? 7. Wait lang guys. 7 yan. And yung sagot yung 6. 48 divided by 7 kasi guys, that is 6. And 6 times 7 is 42. Ayan. So may remainder pa. So, and then bring down 0. 60 divided by 7. Ilan yan? 8 no? Ayan. So 8 times 7 kasi is 56. Di ba? Tama. Ayan. 56. And then 4. So since mas mababa na yung 4, magdadagdag ka na ng decimal point dyan and maglalagay ka na ng 0. Okay? Pero guys, dito pa lang alam mo na kaagad eh. 68 kasi to. Sa choices kasi, meron ng, siya lang naman yung may 68 na sagot. So dapat letter A na to. Okay? So ituloy pa natin ng isang beses. 40 divided by 7, that is 5. Ayan. And 5 times 7 is 35. So kung ituloy-tuloy mo yan guys, hahaba pa yan, no? Hindi lang 0.5. So pag ni-round yan, 68.6 na. Or letter A. Di ba? Yan lang naman yung may 68 dyan. Kaya makikita mo na kagad. Okay guys, so last problem na tayo. Ayan, sa age problem pa. So madali lang naman ang age problem guys. So unang gagawin dyan is mag-set ng variables. Ayan. So basahin natin na mother is 24 years older than her daughter. So si mother gawin natin siyang variable x. Si daughter gawin natin siyang variable y. Ayan, para hindi ka malito guys. Okay? So based sa first condition, so si mother daw na variable x, mas matanda daw siya kay daughter niya na variable y ng 24. So mag-a-add 24 tayo. Okay? So this will be our first equation, di ba? And then second condition, 5 years ago. So pag sinabing ago, past yan. Okay, so a-atras tayo ng 5 years. So si mother na x magiging x minus 5 kasi umatras nga tayo ng 5 years, di ba? And then sabi dito, the mother was 7 times as old as her daughter. So 7 times yung daughter niya na y minus 5 din. Since umaatras tayo ng 5 years. Okay? So this will be our second equation. Ayan guys, so plug in lang naman to. Yung first equation, ipa-plug in mo lang naman yan sa second equation. Yan. So naka-isolate tong x. Anong value ng x? Y plus 24. So ilalagay mo lang naman siya dito, 'di ba? So yung x diyan magiging y plus 24 and then copy mo yung negative 5 and then equal 7 times 9, that is 7. 7 times y, that is 7y. 7 times negative 5, that is negative 35. Ayan, yung equation natin ni isang variable na lang, which is variable y. Ngayon pagsamahin natin yung may mga variables, ilipat naman natin sa kabila yung mga walang variables. Ayan, so 7y dito, yung may y sa kabila, ilipat natin dito, magiging minus y. Okay, 24 minus 5, that is 19, di ba? 19. And may negative 35 sa kabila, ilipat natin sa left side, di ba? So magiging plus 35. Ayan. So 7y minus y, that is 6y. And 35 plus 19, ilan yan guys? 54, tama ba? 54? Tama ba yung 54 guys? Wait lang ha. 35, oo nga, 54 siya. Ayan, so i-divide lang natin both side ng 6 para makancel tong 6y na lang yung matitira. So 54 divided by 6 guys, ilan yan? Okay, so that is 9, di ba? Naku, saktong wala sa choices, sayang naman. So 9 yung value ni y or siya si daughter.
Ayan, so matatandaan natin why si daughter. So dapat guys 9 years yung tamang sagot dito. Ayan. So nasa gitna dapat 9 years. Saktong wala sa choices. Ayan, pero tama guys na 9 years. Tama yung solution natin. So, di ko lang alam no, siguro nagkamali lang ako sa paglalagay sa choices. So kung sa real exam or sa actual exam na nangyari to, di ko na lang alam. Siguro piliin nyo na lang yung mas malapit. Pero nagkataon pa kasi na napagitnaan siya. Pero anyways guys, yun lang yung ano natin no, yung solution natin sa ating assessment number 8. I hope marami kayong natutunan sa mga explanation natin no. So medyo basic lang talaga yung ano natin ngayon. Pero sana naintindihan nyo. So yun lang guys, salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa next video ko.